Kaya po mga minamahal, narito tayo sa pinakamahalagang yugto natin po balang gawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamalapay Sus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita na ating pinakamalapay Sus, na ito po'y dadalhin ng ating mangaral, ang ating beloved preacher, Beloved Bar Joey Mansera. Palakpakan po natin ating pinakamalapay Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Mansano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangulang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wilditch Rada Almeida, yung end-time prophet. Narito po kami buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa amin nagawang pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala. Bigyan mo po ng pangunawa ang bawat isa, langisan niyong banal na salita, at lubos kaming nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamata sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilditch Rada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children and grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family here in the Philippines and in abroad, isang mapagpalang hapon po sa inyo. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, ating live webcast viewers sa buong mundo, ating mga bisita po na narito, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minmahal, ito po na yung panahon ng paghahanda. Marami naghahanda ngayon patungkol dito sa panlupa. Ngunit tayo po, panlangit ang ating pinaghahanda. Mga minmahal ko, anytime from now, babalik ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam kung anong takdang oras o araw, mga minamahal ko. Basta't ang kailangan natin, sabi niya, be ye therefore ready. Yan ang nais ng Diyos sa bawat mananampalataya. From the book of Luke, chapter 12, verse 40. Amen. Dito po si Ebanghelyo ni San Lucas, kabanatang 12:40. Kayo rin naman ay magsihanda sapagat sa oras na hindi nyo niisip, ang anak ng tao ay darating. Amen. Gospel, Luke chapter 12, verse 40. Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when you think not. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, ito po'y laging nire-remind ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, the beloved family. Anytime from now, isipin natin ngayon ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, lagi kang handa. Hindi po pwedeng, teka, hindi pa ako handa. Hindi po. Ang nais ng ating dakilang Diyos, kayo rin naman ay magsihanda. Sapagkat ang oras na hindi nyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Lahat na mga tanda, propesiya nakalagay sa Biblia ay nariyan na. Maging mga taong matatalino, mga scientists, mga taong mayayaman, makapangyarihan, alam na nila na talagang ito na yung panahon na talagang hindi nila malaman kung ano ang kanilang gagawin. Dahil matatalino sila, ngunit sa harapan ng Diyos, mangmang, mga minamahal ko. Ngunit ikaw na tinawag sa banal na gawain na ito, wala tayong alam sa mga bagay na ito dahil hindi itinuro ng relihiyon. Ang nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ito dapat ang pinaghahandaan. Kaya laging advice, pangangaral ng ating dearly beloved pastor, salvation is the greatest matter of importance. Pangalawa na lang po, yung pagpapalang ibibigay sa atin ng malapan dahil pangako niya yan Amen? Ngunit, ang oras, hindi mo alam.
like a thief in the night. Biglaan na lang yan, mga minamahal ko. Kung handa ka, wala kang alalahanin dahil alam mo, ikaw ay kasama sa pagdagit ng mga banal. Amen? Praise the Lord. Sinasabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay hindi itinalaga sa galit. There will be a curse doon sa hindi sasampalataya, hindi maglilingkod sa Diyos. And there will be a blessing to each and every one who are faithful in serving the Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, atin pong basahin. First book of the Thessalonians chapter 5 verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 9. Sapagkat ay hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Salvation, mga minamahal ko. Yan ang pinakamahalaga, kaya just look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Nasa Kanya ang kaligtasan, mga minamahal ko. Ngunit tayo, ipagtatrabaho natin yan. Mga minamahal ko, we must be sure, mahal na Panginoon, karapat-dapat ba ako sa iyong pagbabalik? Lagi kong ihahanda ang aking sarili. Mahirap po ang magpabaya. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Narinig po natin ang patuto, isang bata na nalangin, mahal na Panginoon, saan ba ang katotohanan? Mga minamahal ko, ipinakita sa kanya doon sa langit Nung makita, nandun ang logo ng Jesus Miracle Crusade. Anak, diyan ka dumalo. Amen? Dumalo yung bata, nagpagamit bilang mga awit, walang magawa yung ina. Ba't ka napunta dyan? Ang Diyos ang nangusap. Maging ang kanyang mother na convert with the whole family. Bakit? Yun ang nais ng Diyos. Childlike faith, mga minamahal ko. Nakita niya sa magitan ng panaginip. Naniwala siya na ito'y pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po ang nais ng Diyos sa pagtatamo ng pagkaligtas. Kaya nga, nandyan ang ating mga krusada, nandyan po ang mga anniversaries, nandyan ang mga Bible studies, iba't ibang kapamaraanan, radio program, TV program, sa magitan ng YouTube, Facebook, mga minamahal ko. Marami ang tinawag ng ating mahal na Panginoon. Maraming silent observer. Pero pag nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, ipapatong mo ang kamay mo, through TV, gumagaling. Ay talaga hindi mo mapigilan yon. Kahit nasabi mo nang matatag na siya doon sa religion niya, hindi mo mapipigilan dahil naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. TV program pa lang yan di mas lalo pagka yung actual at face-to-face na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Iniligtas tayo sa karamdaman, mga minamahal ko. Dati-rati mamamatay na tayo sa karamdaman ipinasa Diyos natin. Buhay ang Diyos. Lahat ng mga problema, ipinasa natin sa ating mahal na Panginoon. Eto, tinuruan pa tayo ng tunay na lingkod. Magtapat sa pagbibigay. Ngayon, mga minamahal ko, hindi na naglalakad Nagbibilang na ng sasakyan. May mga paupahan pa. Mga minamahal ko, ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon, hindi kayang bayaran ng anuman salapi. Masasabi natin, mundo pa lang ay parang nasa langit na. Bakit? Anak tayo ng Diyos Nandyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tingnan niyo po ang nagaganap, bansa sa bansa, mga minamahal ko. Binibilang lang for the record ng mga lumulubog na bansa. Mga minamahal ko, hindi na kilala ang ating mahal na Panginoon. They deny, mga minamahal ko, ang kapangyarihan ng Diyos na merong nag-iisang Diyos na nahayag sa laman. Ipinako sa krus ng Kalbaryo na buhay na maguli at totoo po, ito'y para sa mga masasamang tao, para doon sa may karamdaman, mga minamahal ko, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, magmana ng buhay na wala hanggan.
Tingnan po natin dito sa banal na kasulatan, basahin po natin Apokalipsis, Kabanatang 11:18. Amen. The book of Revelation, chapter 11, verse 18. And the nations were angry, and their wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 11, talatang 18. At nangangalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin ng mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Amen. Amen. Praise the Lord. So malinaw ang banal na kasulatan. Sabi ng Roma 6:23, for the wages of sin is death, physically, spiritually. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Buong mundo ngayon, iba't ibang mga bansa. Ang sabi po, nangagagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot na ang panahon ng mga patay upang mga hatulan. Mga minamahal, tingnan niyo po, sila pa magagalit pero wala sa katotohanan. Mali ang kanilang pamantayan, mali ang kanilang ginagawa. Mas marunong pa sila kesa sa Diyos, mga minamahal ko. Ngunit, natanyag na sa buong mundo. In these last days, ang ating dearly beloved pastor umakyat doon sa Talipaw, Sulupis, kung saan na ito po yung peace mission. Inihayag niya ang kapangyarihan ng Diyos doon sa mga taong sabihin na natin mababangis, malulupit, may mga armas pumapatay. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal ko, pinalaya ang mga foreign hostages. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Foreign hostages yan. Alam nila, mga Europeans, iba't ibang mga lahi, alam na nila yon na sa Jesus Miracle Crusade, ito ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi naman tayo nagdeklara, sariling church natin, ideklara natin, ayon sa mga pinag-aralan ng mga expert, mga minal ni-review nila eh. Doon nila pagtanto, inilagay sa YouTube. Ang sabi, Jesus Miracle Crusade International Ministry is the most faithful church in the whole world. Palakpakan natin ang ating malapay. Pag narinig mo yan, talagang itaas mo yung noo mo. Tunay nga akong anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Ang sabi po, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal. Gantimpala, dito pa lang sa mundo. Sa pangangaral ng propeta, may propeta sa kanya-kanyang kapanahunan. Nasa huling panahon na tayo. Kaya nga, the end time prophet of God, mga minamahal ko, totoo po, sabi nga, kung ano yung salita ng Diyos, ang sabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon kay Jehoshaphat, sumampalataya ka. Diniklara po ng hari yan ng Judah. Believe in the Lord your God, you will be established. Believe in His prophets, and you shall prosper. Ganon din yan. Dito ipinapangaral, sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos. Ikaw ay magiging matatag, hindi ka mabubuhal. Sumampalataya ka sa kanyang propeta, ikaw ay giginhawa. Hindi ba't guminhawa tayo, mga minamahal ko? Physically, gumaling ang ating mga karamdaman. Yung kahirapan natin, pinawi ng Diyos. Ito, nagtatamasa ng pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. Ang inaantay na lang natin na ito po ang pinaghahandaan natin, yung nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Time is running out, sabi po ng mga kamilya ng katotohanan. Ang panahon ng pagbibigay ng gantimpala, ito na po sa atin nararanasan natin. Kaya ipamigay mo rin yan, magpatotoo ka. Amen. Praise the Lord. At sa mga alipin propeta
at sa mga banal. Tayo ang tinutukoy po dito. At sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliit at malaki upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Tingnan niyo po, sino nagpapahamak ng lupa? The God of this world, mga minamahal ko, yung maliit na Gian, si Satanas mismo. 24 hours a day, seeking whom he may devour. Talagang nililin lang niya. Naalala niyo po, sa dako po ng Brazil, ilang taon na nakalipas, ipinarada nila, mga minamahal ko, pinagpiestahan nila ang gawa ng kaaway. Ikinurse nila ang ating mahal na Panginoon. Iniladtad nila sa mundo na ang Brazil, kami po'y mga satanismo, parang ganon eh. Ngayon, tingnan niyo po, 2/3 ng Brazil ngayon ay lubog sa baha. Ayon po sa konformasyon, mga 80 na po ang namamatay. Libo-libo ngayon ang walang matirhan, mga minamahal ko. Ang Diyos ay mahabagin sa lahat ng kahabagan niya. Ngunit, He's a consuming fire. Galit ang Diyos doon sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya, ayaw sumunod sa Kanyang kalooban, mga minamahal ko. Kaya sabi po, upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Saan sila ngayon? Mga minamahal ko, nakakatakot. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ang bawat isa sa atin, ngayon, alam mo na nasa tunay kang gawain. Tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Naniniwala ka na ang pangangaral ng propeta ay totoo. Ito'y may kapangyarihan. Nagaganap sa atin, mga minamahal ko. We believe and we have seen the signs and wonders and miracles. Wala na tayong hahanapin pa. Kaya bilang anak ng Diyos, bilang living armies ng ating mahal na Panginoon, bilang asin at ilaw sa mundong ito. Kaya nga tinawag tayong Christian. Paninindigan natin to, mga minamahal ko. We're watchmen. Babantayan natin, huwag tayong papayag na maraming itapon sa impyerno. Ngunit ikaw at ako, magbabantay tayo. Lahat ng paraan ay gagawin natin sa magitan ng panalangin. Watch and pray. Sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong matukso, magsipasok sa tukso, mga minamahal ko, labanan natin ito hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. From the book of Matthew, chapter 26, verse 41. The Gospel, Matthew chapter 26, verse 41. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mateo Kapitulo 26, versikulo 41. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, dapat mahina ang laman. Amen. Praise the Lord. Watch and pray. Tayo'y mangagpuyat o magbabantay, mga minamahal ko. Pag ikaw ay nagbabantay, di safe yung lugar mo, babantayan mo ang sarili mo. Dahil yan ang delikado eh. Number 1 na kalaban mo, sarili mo pag bumigay ka. Kayo'y huwag magsipasok sa tukso. Pag nandyan na yung tukso, ikasout mo, mga minamahal ko. Huwag na tayong makiayon sa mundong ito. I beseech you, brethren, by the mercies of God, you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind to prove what is good, holy, and acceptable to God. Patutunayan mo ang kabutihan na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang makikiayon, mga minamahal ko. Sawatayin mo. Ipatotoo mo, hali kayo kung nais niyong kaligtasan, lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. Yun ang mga tunay na bantay. Mga minamahal ko, hindi lang sarili mo ang babantayan mo, bantayan mo rin yung kapwa mo, bigyan mo ng babala. Give them warning.
Kung may sakit na yan, di isama mo sa gawain para mabautismuhan. Kung may problema yan, dalhin mo sa banal na gawain, mga minamahal ko. Yun ang tunay na pagbabantay. Dahil ang nais ng ating mahal na Panginoon, total ikaw ay tunay na bantay, iibigin mo siya. Buo ang nais ng mahal na Panginoon. With all your heart, with all your mind, and with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. Kaya nga, ito yung misyon na ginagawa ng ating dearly beloved pastor. Mahal niya ang bansa sa bansa, lahat ng tao sa mundo. Kaya nananawagan siya, peoples of the world. Pinahintulot ang mga bagay na ito upang lumapit kayo sa Diyos na makapangyarihan, na totoong grabe ang ginagawa dito sa Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, china-challenge lahat, maging mga komunista, maging nasa relihiyon. Challenge ng ating beloved pastor. Ito po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, challenge niya, maging lahat ng leader ng relihiyon, pumunta kayo sa Luneta, manalangin tayo. O, challenge pa nga niya, yung wala sa katotohanan, firing squad, yung tamaan ng bala, wala sa katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam ng mahal na pastor, sigurado niya na walang armas na magtatagumpay. Narinig yung patotoo, 1987, nung nagkaroon ng pagre-rebelde, yung mga sundalo, mga minamahal ko. Coup d'etat. Isa ng ating malang kapatid na pinagbabaril sila. Nalalaglag lang yung mga bala, yung mga tingga. Kaya gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. That was 1987, pero pag ipinatotoo, very press. Maunawaan mo na ang Diyos ay totoong mag-iingat sa bawat tunay na mga mananampalataya. Kaya nais ng ating dakilang Diyos, bagamat mahina ang ating mga laman, the lust of the flesh, yan po ang mahirap labanan daw. Doon yun, sana nagpapatukso. Ngunit tayo po hindi. Ang espiritu ng katotohanan, ito'y sumasa atin, kaya hindi magtatagumpay ang kaaway. When the Holy Ghost will come upon you, you will receive power. At patutotoo mo sa buong mundo na si Satanas ay takot sa atin. Mga hold-upper, paulit-ulit na lang dahil yun naman talaga nagaganap Hold up. Pag sigaw ng hallelujah, praise the Lord, hindi kayo kasali. Palakpakan nga natin ang ating mahal na Panginoon. Sino hindi maglingkod sa Diyos, mga minamahal ko? Ngayon na yung panahon. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Mas maganda sa panahon ngayon, ang kaluluwa mo ay malakas. Yan ang katotohanan. Kasi pag naging malakas yung katawan mo, nang hina ang iyong kaluluwa, doon na po papasok ang tukso. Nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamoy ng Diyos na buhay. May mga ilan na nawala dito, ang hirap na makabalik. Yung ilan, inabutan na ng kamatayan, mga minamahal ko. Kaya ang Diyos ay hindi nagpapabiro. Kung anong tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Ang pinakamahalaga, manatili ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-ingatan mo ang kahatulan ng ating dakilang Diyos, gumawa ka ng katwiran sa buong panahon at tatawagin kang blessed. Mapalad silang nag-iingat ng kahatulan. Sa ating huling talata from the book of Psalms, chapter 106, verse 3. Amen. The book of Psalm chapter 106, verse 3. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Dito po sa mga awit, 106, talatang 3. Mapalad silang nag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Amen. Amen. Praise the Lord. Mapalad silang nag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Habang ikaw ay may hininga at may lakas, buong panahon hanggang
sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, pag-iingatan natin ang kahatulan, ang katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, gagawa tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Tatawagin kang mapalad. Nanatili ka, naglingkod ka na buong katapatan, mas tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ay magiging anak ko, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi po sa ating unang talata, mga minamahal ko, now is the time to be ready. Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when you think not. Kayo rin naman ay mangagsihanda, sapagkat ang oras na hindi nyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Maging tayo po ay magbantay, mapagmatsyag. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya buong mundo, maging dito po sa bansa natin, live webcast viewers, sabi nga, come unto Jesus. Lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po'y naghahanda sa awiting ito, come unto Jesus. Ibigay mo ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Siya lang ang tanging pag-asa natin sa huling panahon. Amen. Praise the Lord.